rin naman yun. Tama rin naman yun. Peace process dapat. Pero hanggang ngayon, kasamang Cesar, mukhang hindi natin makuha yung justice kasi nga ganun di ba? Tingnan Teka. Malaysia. Tama yun. Pero sasagutin isang ko po punto, kayo. anong ibig sabihin ng peace process? Ano spelling? P-E-A-C-E o P-I-E-C-E? Peace. Tama. Sagutin ko po, tayo po hindi po tayo nakikipaglaban. Ano po advice po natin? Given na yun, use sir. pen, not bullets. Yeah. Kasi po, meron po tayong tsaka we are not fighting against Malaysian or to the China. Chinese. Why po? Dahil po ito yung rendered decision na January 25 of 2006. Ito po ang ICJ po ang ating kinakalampag na sana ipaalam nyo na sa mundo, mag-pronounce na kayo implement na rendered decision nyo noong 2006 pa, January 25, 2006. You don't need na, hindi po tayo nakikipaglaban sa Malaysia, hindi tayo nakikipaglaban sa kung sino, sa China, even though they have the arms, pero hindi po tayo gagamit ng, sabi ko nga po, ang kwan po dito, use pen. Ballpen lang po, magposisyon ka lang kasi nandiyan naman yung mga ebidensya. Na po Okay. pwede naman pong Ako medyo malikot lang talaga yung ulo, yung ano ko Hindi, Medyo- kasi Okay. po, sa totoo po, yun po kasi dahil hindi nyo po alam kasi na meron namang legal na At pamamaraan. alam natin yan. Marami tayong alam. Process. Hindi po, ibig kong sabihin, sa ngayon po, ay very new po sa inyo yung sinabi ko pong mga naging International Court of Justice decision. Sabi ko nga po, 60 years po itong hiniring. Hiniring ito sa ICJ. At sabi ko nga po, during this time, tinatawag po na yung mga kaganapan po, bago po maganap po ito, nagkaroon po ng tinatawag September 12 of 1963, nagkaroon po ng plebiscito sa Sabah, Malaysia, na pinamili po ng United Nations Secretariat ang nakatira sa Sabah kung sino ang kanilang pipiliin. Ito ba ang pipiliin nyo ay ang tinatawag na Malaysia, Sabah o Philippines or Indonesia? Of course, pinili po yung ng mga Malaysiano na nandoon sa Sabah. Ngayon po, Philippines or Malaysia? Malaysia, Indonesia po. Tatlo po, pinamili sila. So ngayon, sa sitwasyon po na yan, si Presidente Marcos po ay noong 1965 po, nung una siyang upo, nagprotesta po agad siya. Unang-una po, sabi po niya, first, yan ay merong existing lease agreement until the end of time and forever yung lease agreement. So it means merong owner. So hindi ka dapat magpa-plebiscito diyan. So nagkuan po siya sa United Nations na yung invalid po yung nagawang plebisito. At ngayon, sabi po niya, tsaka yan, yung kuan po ay binenta na yan ng Espanya. Binenta na yan sa United States. Ano yung plebisito nyo? So, the owner of that properties, kung kukunin po, dahil merong money consideration, is the United States of America. Dahil pagkakabili po. Clarification again. Ako'y medyo nahihilo, no? Masalimuot ito. Yun ang sinasabi ko. Kaya po, Kasi yung balbas ko talaga pagka nakatinig. dinadahan-dahan ko po. Pero kung ano po yung gusto nyong itanong, I'm willing to po. At binanggit ko lang po na yun po ang nangyari po dun sa Juan. So, meron po dito, di po ba nabanggit ko itong pag-aari nito ay ang United States po dahil binenta nga ng Espanya tayo sa kanila na sa halagang $20 milyon. Narito po ang Treaty of Paris na kasulatan na $20 milyon. Ngayon, para po yan mabawi ng tinatawag po na sabi nyo nga po kanina, ngayon yung may-ari dati ay ang tinatawag na yung Brunei, tapos napunta sa Sultanate of Sulu. Tapos yung Sultanate of Sulu napunta naman po sa Amerika dahil pagkakakuha ng Treaty of Paris. Ngayon, ginawa po ngayon, September 10 of 1976, Ferdinand E. Marcos and President Gerald Ford signed the Federal Agreement o tinatawag po, signed in Washington, D.C. Binayback po yan ni Presidente Marcos. Binayaran po yan ng $20 bilyon na yung The same amount. Hindi po, 20 billion. Yung sa $billion? Opo. Yung Teka. Na buyback ng pamahalaan hindi po ang ni po doon. sa panguna ni President Marcos. Opo. No 1976. Opo, September 10, 1976. Binili po niyang muli ang $20 billion
Dollars po. Dollars? Opo. Saan galing po ito? Okay, saan nga galing yan? Ito po yung maraming kumukwestiyon. Meron pong tinatawag na Reparation Act of 1946 by the U.S. Congress. Ito po yung tinatawag na McDuffie Act Okay, and Bell Trade Trading Agreement of 1946. So this one po ay kailangan po babayaran tayo ng American government for reparation of war damage sa Second World War ng $500 per head. Pero magkakaroon muna ng tinatawag na bilateral trade agreement ang both countries. So yun po naganap yung tinatawag na kwan po na yun, 1972. So starting 1972 to 1976, binayaran po tayo ng Amerika. Ngayon, si Presidente Marcos, hindi po niya mailabas yung binayad ng Amerikano dahil may existing case sa ICJ na ang lahat ng bansa ay nakiklaim na ang yaman nila na dinala sa Pilipinas, ninakaw ng Axis Power, at kung ilalabas po ni Presidente Marcos yung binayad ng Amerikano sa kanya, ay kiklaim din po. So, ang ginawa ni Presidente Marcos, hindi ko naman mailabas yung pera, ibili ko na lang muli ng Pilipinas. So, yung pera po na yon ay i-deposit niya under time deposit scheme sa Bank of America, earning 4% per annum, at yun po ay maglalapse sa September 11, 2001. So, September 11, 2001, yun po ay collectibles by the American government with one condition. They must first recognize the federal agreement by the United States Congress na yung pinirmahan po ni Presidente Marcos at ni President Gerald Ford ay ikukuha nila yung federal agreement. Re-recognize po ng US Congress yan. That's a non-voting resolution na para kilalanin lang yung pagkakabayad. That the money is still deposited at the Bank of America. So yun po yung tinatawag na maraming sinasabing ninakaw ni President. Wala pong katotohanan po yun. Ako po hindi po ako loyalist at hindi rin po ako nakukuhan at hindi po ako connected sa mga Marcos. Kundi ang akin lang po yung katotohanan para sa ating mga Pilipino ang kukan po. So yun po yung 1976. Mr. Nocom, kung hindi ka loyalist, hindi ka rin ba royalist? May royal blood ka ba't? Ikaw ay nasa linya ng Tagyan or ng Alonso o ng Kiram? Ang masasabi ko lang po, sa base po sa apelido ko, sa Alonso po siguro, dahil nandun po yung Alonso. Okay. Ikaw talaga. Ganito, medyo, wag natin palayuin. Medyo maganda, may spice of life. So, yun po yung, doon po muli nabalik sa Pilipinas yung pag-aari ng Saba, Labuan, Spratly, and Buongguan po. At yun po ay, hindi po nga, sabi nga po. May resibo tayo dyan? Meron nung po lang. nagbayad tayo. Kasi kailangan legal. Recognize pa ng BIR yan noon. Oo. Meron na bang bat noon? Wala pang bat noon. Tama hindi, po. 19 ano na. Ito Sabi na. nyo nga po, legal. Ito po, katunayan, sa Department of State, United States of America, ito po yung direct letter to His Excellency Secretary General Ban Ki-moon, United Nations Organization. Yung address po niya, the undersigned, November 3, 2008, deletion of record. General Ban Ki-moon, ito po, Department of State of the United States of America is hereby informing that the deletion of records against a certificate title of 779 with survey contain a measurement of 452 square kilometers registered under the land registration and hereby confirmed as per available record, ayan po, na it has been bought by President Ferdinand Edralin Marcos on September 10, 1976. Na yan nga po ay nakalagay po dyan, available records, signed by Condoleezza Rice, State Secretary, noted by, furnished by President W. Bush in the White House, and also Embassy of the Philippines, Christy Kenny of Washington, D.C. So, very, very clear po dito, sila po mismo nagpapatunay na binili po ni Presidente Marcos noong September 10 of 1976 ang buong Pilipinas na with the measurement of 452,000 square kilometers at under the OCT 779 na yun po ay hawak ngayon ni Secretary General Ban Ki-moon of the United Nations Organization. Okay, so Pilipinas yung sinasabi nyo. Well, ito naman ang sasabihin natin. Gusto ko lang balikan muna kasi ito naglaro na naman ng isip ko. Sige po. Doon sa usapin ng, totoo naman may dapat tayong i-claim sa Saba. Meron tayong dapat i-claim dyan sa Scarborough Shore, di ba? At yun ang ginagawa ngayon ng Pilipinas. At ngayon nga, sabi mo, Ka Robert, nagtayo. At tawag si Pinoy mismo ba ay nagsasagawaan ng isang pag-aaral dito, no? Itanong ko lang ngayon, kasi kanina ako
okay ako yung pen and paper. Pero may tanong lang uli ako. Kasi may mga nagki-claim, di ba? May nagki-claim din, si Lucky Ram, yung mga ganyan. Dumanak ng dugo rin dyan eh. Kita mo, yun pa lang yung sample, di ba? So, napaka ano na yun, sasabihin ng mga, well, mga estudyante, sabi mo nga, wala nga dadanak na dugo, kasi legal yung gusto natin. May peace process, etc. Meron pa rin mga dumanak pa rin ng dugo, di ba? Dito sa mga anuhan ni Kiram, di ba? Yung mga yan. Oo, meron mga, nung pa yan eh, di ba? Yun. Alam niyo po, meron pong mga taong nasa kapangyarihan na hindi tumutupad sa katotohanan. Hindi po yan nawawala palagi. Palagi pong magkasama yung black and white. Palagi pong may liwanag, may dilim. So, at the end of the time naman po, ang liwanag pa rin po ang mananaig. Kumbaga sa kwan po, yung dumanak mo ng dugo para sa katotohanan, ay 100% sure ako po na ang katotohanan na hindi mo mapipigil lumabas. Ngayon, sa mga kwan po, naging sacrificial lamb po, maaari po iba. So, hindi po natin alam ang kwan po. Ngayon, sabi ko nga po, I respect all the decision ng mga leaders and kwan po ng Pilipinas, ng Malaysia o other kwan po at iba pang mga organisasyon. Sabi, may kanya-kanya po silang magagandang dahilan para sa kanila. Nire-respeto ko po yon. Subalit sa amin po ay sa katotohanan lang. Kung nandun ka sa katotohanan, hindi po kami, unang-una po, ito po yung ibang kukan. We are not, nga po, wala po kaming, kuminsan po, nagkakaroon po ng kuan na parang nangiinsulto po kami o nagkukuan po on their intellectual capacity. Wala po kaming hangad na ano na pangunahan kung sino pa man po. Ang amin po, nagbibigay respeto po kami sa lahat ng kaya alam po namin na may katungkulan na ngayon at amin din pong nirerespeto yung kanilang mga desisyon at aksyon. Okay. Kaya po ito po yung sa amin, kung saan po kami makakatulong ng legal na kaparanan. Kasi po yung kwento, hindi po tinatanggap yung kwento eh. Tanong hindi po, talaga. nabanggit po niyo yung pamilya ng Tagyan at ngayon pamilya ng Kiram. Ano pong relasyon nila? At meron pa ba silang ay para bang tinatawag na mutual understanding? Na pareho ba sila magkiklaim o magkaiba ba sila na magkiklaim? Ganito po kasi yan, sa akin pong historically po, yung Sultanate of Sulu o yung Kiram lang po ang may kwan po sa Sabah. Kwan po. Opo, yung Tagyan naman po dito po sa Pilipinas yan, na sabi nga po ay sila po ang unang may-ari ng tinatawag na Malacanang. Yan pong Malacanang ay binenta ng isang kanilang kadugo, si Ginoong Luis Rocha sa Spanish kwan po, sa Espanyol. Kaya po yung Malacanang ay napunta po sa Espanyol. But the real owner po niya na yung King Loison Tagyan, nila Raha Sulaiman po at Lapu-Lapu po. Okay, bago tayo magtapos para sa programang ito, ay nais nating hingan muna ng mga mensahe si Mr. Cesar Nukum at masabi natin sa ating mga kababayan anong pwedeng gawin. No? Hanggang for the meantime ay kailangan ay mag-research ba o anong pwedeng gawin para mas alam natin kung anong gagawin. Kasi kailangan i-armasan ang ating utak. Di ba? Sir, nasa inyo yung pagkakataon? Ngayon po ay, sabi ko nga po, napakaganda po na nakatanggap ako ng sulat galing sa Department of Justice na yung amin pong isinumite o binigay po na mga sulat o mga kwan po ay nabigyan po ng ng pansin. At ngayon po, sabi ko nga po, hindi naman po natin kailangan makipag-away o makipaglaban sa China, sa Malaysia, o sa Taiwan, o sa ano pa man. At ang mga nagkiklaim naman po, hindi naman po dapat mag-away-away at pati ang tayong mga nasa gobyerno. Ang akin po ay magkaisa tayong mga Pilipino dahil yan po illegal naman. Hindi naman na po tayo kailangan gumamit ng armas. At kailangan naman po tayo, sabi ko nga po, ballpen lang ang dapat nating gamitin. At ito po, wala naman pong makakapag-impluensya sa korte po o sa International Court of Justice sa desisyon dahil ito po matagal na pong natapos. Ito po 6 na pong taong binigyan ng pagkakataon ng lahat ng bansa para magsumiti ng ebidensya. Lahat ng ebidensya kung sinasabi ninyo na iyan ay mga pag-aari nyo. So ngayon, sabi ko nga po, magkaisa ang mga Pilipino sa paghiling sa International Court of Justice na dapat na nilang i-pronounce and implement
yung rendered decision nila noong January 25, 2006 under the ICJ case number UN number 4136 na ito po ay bold and affirming at pinatutuhanan na may katotohanan ng federal agreement signed by President Marcos and President Gerald Ford September 10 of 1976 to September 11, 2001 under the OCT 779 na may sukat na 452,000 square kilometers at yan nga po ay nasasakop ang Sabah, Labuan, Spratly, Scarborough Shoal and some parts of Formosa. At yung mga bansa po na yan ay alam po ito dahil lahat po ng bansa ay binigyan sila ng kopya ng ICJ. Sabi ko nga po, ginagawa ko lang halimbawa yung kaso sa between Thailand and Cambodia. Ang kaso sa isang shrine o isang simbahan, nagsimula po 1962. Nagbigay sila ng desisyon January 2011. At yun, ano pong ginawa ng ICJ? Pinadyaryo lahat nila. At sinabi, at binigyan ng kwan, ilang araw lang, umalis kayo dyan, pasok po ang UN Peacekeeping Force na kukuan po. Yun po sana sabihin, yun ng Pilipino, sabi nga po, ay yun po ang dapat gawin na magkaisa mga Pilipino, kalimutan na yung mga hidwaan, Okay. at yung ICJ, ang kwanin po natin na magbigay na ng desisyon. At kwan po, at doon, patawaran po tayo, mga kapwa Pilipino at kapwa kwan po. Talaga pong hindi po lahat tayo lahat nagkakamali. Kaya sana magbigayan din tayo at magpatawaran. Kuwan po dyan. Ang mahalaga po, yung ating sa kasalukuyan na tinaharap na para sa kaunlaran ng bayan. Yun lang po. Okay, so may sasabihin ka pa? Huling mensahe? May mensahe ka pa? Kasi tatapusin na natin. Speechless na ako. Speechless. Okay, at para naman sa atin, para sa akin sa kakampi, ang karapatan po ay iginigiit. Pero dapat alam natin, sa tamang pamamaraan, ito ang tinatawag nating matahimik na pamamaraan o ang peace process. So, kailangan ay alam natin muna bago tayo kumilos, bago tayo, kung ano man yung pwede natin gawin, ay dapat alam natin. Alam natin yung ating karapatan, dapat ito ay ginigiit. Pero sa tamang pamamaraan. Ito Ano po, pa ang pinakang ultimate action according to the advocacy of Mr. Nocum and the group na tanggap na i-forward na yung mga pertinent documents for further study and consideration sa ating pamahalaan at na-acknowledge nila ito. Anong inaasahan ninyo na mangyayari in 1 month time, 2 months time, at ano naman ang inyong plano pa na ikang ay bigyan pa ng diin sa inyong advocacy? Katulad po ng nasabi ko, kung sa kapahintulutan po nitong may kuwan ng programa, kami very much willing to be here hanggang hindi po natin nakakamit yung katotohanan. So sa gobyerno naman po, siguro po ay akin po advice, status quo lang po, maghintay po tayo at kung magagawa po natin tayong yung all parties concerned, tayong mga Pilipino, gumawa tayo ng isang resolution calling the ICJ na magkaroon na po ng pronouncement dahil meron naman pong mga dokumento, kung pagbabasihan po, may mga dokumento po tayong nasa kanila na. At na yun lang po. At hindi naman po, sabi ko, kami po hindi po titigil hanggat hindi natin nakakamit yung katotohanan tungkol po dito. At saka para magkaroon po ng peaceful and legal solution. Yung istorya po kasi hindi po yan marami pong istorya na hindi naman po pinapakinggan. At saka wala naman po makaka-impluensya na ngayon. Okay. Sa inyo pong advocacy, kailan po ba niyo ang ikang suporta ng mamamayan na sa pamamagitan ng ikang ay kinikilala ang Pilipinas na #1 text center ng Asia on the world? Palagay ba niyo sa magitan ng pagte-text natin, advocacy sa ICJ, ay papaboran din ng ICJ ang decision yan at ang pamahalaan daw susuporta para mag-text na rin sila kung kayo pinakailangan? Napakaganda po ng naisip nyo. Kaysa tayo text-text lang ng kung ano-ano, abay, siguro po, ito na yung pagkakataon na United Filipinos. So, sa abroad at saka dito, mag-text. O sige, ako na, magbo-volunteer na ako. Ako magpo-provide ng system. Opo, yun po yung napakaganda na kukan po natin. Yung text na
sabi ko nga po, tayo po in a peaceful and legal solution. Hindi tayo nakikipaglaban sa kahit anong bansa, hindi tayo nakikipaglaban kahit sa anong organisasyon. Ang atin lang po ay mailahad ang katotohanan dahil ito yung matagal ng desisyon na dapat na pong nasasabi sa bayan. At meron po nga po pala akong pahabol na para sa kapakanan naman po ng ating mga OFW, sa mga kwan po. Si King Anthony Santiago Martin Windsor po ay may inilaan pong halaga o budget para makatulong sa lahat ng mga nangangailangan na papauwi ng mga Pilipino sa susunod pong mga araw. At yan po pagkayari po ng pronouncement, kung kinakailangan po na umuwi ang isang Pilipino nasa ibang bansa at may kakapusan ng kanyang pinansyal na pangangailangan, yan po ay isa po sa mga pinaalam sa lahat ng Pilipino na pwede pong makatulong si King Anthony Santiago Martin Windsor sa pinansyal na pangangailangan ng mga Pilipino po para bumalik sa ating bayan. Ay, paano yung mga Pilipino na pinapaalis sa Sabah? Paano? Tutulungan din ba niya? Paano pong paalisin sa atin na yun? Paano kang paalisin doon? Ganito po yun. After this po, magkaroon po ng tinatawag na pronouncement and declaration. Ang mga Pilipino po doon will stay. The Malaysian, sabi nga po, kung ano po yung, hindi naman po natin gagawin yung ginagawa ng Malaysian sa atin. We will, kung ano po yung tamang kaparanan, na doon po ang mga Pilipino doon ay siyang magiging citizen of Sabah. Then ang mga Malaysian po will be the alien sa kwan po. Okay. Yun po ang magiging magaganap po doon. Kaya ang isa lang po doon, tatanggalin po lahat ng armas. Bawal ang armas. Walang armas po doon sa magiging kwan po. Hindi po yun. Kahit na military po, kahit ano, bawal po ang armas po doon. Napakinggan po ng madla people ang panig sa pangunguna ni Mr. Cesar Nocum at sa magitan po ng facilities ng kakampi nitong Media Ugnayan Media Forum na dinig na ito, napanood kayo at maaari pong ikangay magbigay sila ng suporta maging sa panalangin, maging ikangay sa mga encouragement, maging ikangay sa pagte-text. Paano po naman kayo makokontak? Kailan po bang dumaan pa sa amin dito sa Media Ugnayan? Volunteer na po kami. Sa amin, kami na ang magko-coordinate. Okay, maraming salamat po sa inyong pahayag at nawa ito'y maging instrumental sa sinimulang deeper study and research ng Special Committee na binuo ng ating Pangulong Aquino. At nawa ito nga ay magkaroon ng positive, productive, and mutually ikangay benefits sa lahat ng mga stakeholders. Maging individual man ito, pamilya man, o isang kultura, o dili kay mga bansa, mas maganda po yan. At hangad namin ang tagumpay ninyo. More power, Mr. Cesar Nocum. At may dagdag lang po pala ako, kapraso lang, para po hindi ko. Ang may-ari po ng kwan po na yan ay sambayan ng Pilipino. Hindi po yan pag-aari ng Sultanate. Isa po sila sa may-ari, pero sambayan ng Pilipino po ang talagang may-ari po niyan. Okay, maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Wala po akong naubos na po. Malaki ang pamilya, kailangan mas malaking bahay. Umaasenso, kailangan mas magandang bahay. Kailangan pag-ibig. May magandang balita ang Pag-ibig. Dinoble ng Pag-ibig ang housing loan nyo. Ngayon, 6 million na. Mula sa dating 3 million, na doble sa 6 million. At ang interest rate, ang baba na. Higit sa 30% ang ibinaba. Kasabay nyo ang Pag-ibig sa pagganda ng inyong buhay. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Narinig ko lang pangalan mo, nangingiti na ako. Nararamdaman ko saya na alam mo sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap ako.
Aba, masaya yata ang kumari ko ngayon. Ano nangyari? Oo, Mare. Masaya ako dahil nakasama ang pamilya ko sa talaan ng National Household Targeting System ng DSWD. O ano ngayon? Ano ka ba? Ibig sabihin, PhilHealth member na kami. Sagot na ng PhilHealth ang pagpapa-ospital at may outpatient benefits pa. Oh, ba't natatawa ka? Kasi, kasali din ang pamilya ko, no? Para sa detalye, bumisita sa www.philhealth.gov.ph. Was small, but one bank saw my potential. This used to be Idleland. Until one bank helped transform my business. I've worked here for many years now. But one bank was my link to home. I knew I was in good hands with the best bank. Leading the industry then, till now. No matter who we are, no matter where we are. You take care of our money as if it were yours. 50 fruitful years. And we've only just begun. You're in good hands. With Metro Bank. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang pinangako. Ang lupang pinanggalingan ko'y may bahid ng dugo. May mga lorong di makalipan na sahaw. Okay, balik tayo sa ating programa. Ito po ang inyong lingkod, Fe Nicodemus muli. At syempre kasama natin dito ang aking lola. Hello. Oh, kamusta? Hello. Oo, yan. Ay, ako'y wala sa mood. Wala pong boses ang ating kasama kasi nag-enjoy masyado ito, ano? At syempre, ang ating kasama mula naman dyan sa, alam ko na bundok muna ito, naghanap ng mga saging. Si kasama Robert. Magandang umaga muli sa lahat ng mga tagapakinig ng ating Ugnayan Media Forum at patuloy po ang aming imbitasyon na makibahagi kayo sa aming talakayan. Ito'y napaka maganda na tayo'y magkaroon ng exchange of views and opinions upang lalong lumawig ang ating informational advocacy. Ano naman di ba? Mas maganda rin naman yung natututo tayo sa iba't ibang mga kwento. At tayo na lang sa atin ang magsasabi, totoo ba to o hindi, di ba? Kanya-kanya yung opinion no? May mga totoo, may mga naniniwala, may mga hindi. Kayo po ang humusga at kayo po ang magsabi kung totoo o hindi mga pinag-uusapan natin. Yan. Okay. So may sinasabi ka, Text Brigade, something? Ito magandang ma-explore natin. Ito ang pinakang latest na ikang ay and the fastest and the quickest and most effective medium na ikang ay pag-disseminate ng information. Okay, sa oo. magitan Mga ng text yan, oo. So, dapat meron tayong isang cellphone. Actually, pwede itong gawin sa isang ikang ay sistema sa internet. Ayan. Pwede So rin yan. Pwede yan gawin ng ating kasamang Robert. Assignment mo, ikaw nag-request Ikaw nagsabi. Galing mo talaga, partner. Maganda, magaling ako dyan sa ganyan. Tuturo ba? Easy,
Ano tawag dun sa pag nung unang panahon, 'di ba? Yung tututurong ganyan, ang tawag dun? Makapili. Makapili. Oo. Makapili ako di ba? Yan. Napili mo ko, ha? Pero alam niyo mga kasama, maganda nga naman talaga yung gamitin natin lahat ang medium, lahat ng kaya nga dito sabi natin ugnayan di ba? Yun yung isang maganda, pwede natin gamitin lahat. Pero dito nga po, pwede kayong makipag chikahan sa amin dito sa kakampi/news.blogspot.com or pwede rin kayong mag-click sa www.ustream.tv/channel Kakampi Online. Yan. At ang mga numero namin, 553-8656, 480-5812. Ang mga numero po sinabi namin sa inyo, hindi po para sa kung saan man lang. Doon po sa mga medyo nanloloko at gustong chikahan lamang, ang mga numero pong binanggit namin ay hindi para doon. Ito po ay para sa impormasyon at para din po sa mga nangangailangan ng tulong at suporta. Yan. Diba? Hindi po maganda na gagamitin natin yung mga numero ito na katulad ng ginagamit natin ngayon kasi ito po ay importante sa lahat ng mga taong involved sa migration at sa lahat, diba? Yun. Alam mo, tama yan kasi meron mga tao nga, pasensya na po kanina, pwede ko ba sabihin? Oo. Kaninang morning habang nag-air sila, ang aking mga kasama dito, I have a lot of callers galing sa isang lalaki. Ito po panawagan ko na rin kasi ito siguro magagamit ko na rin ito. Pwede ko rin pangalanan siya. Pwede na kasi ganyan din ang ginawa niyan doon sa atin dati. Meron po isang tumatawag sa akin dito, ang pangalan niya is Anthony. He's from Taytay, Rizal. Siya po si Anthony, sinabihan niya ako kanina na ngayon na lang ang araw ko. Ngayon na lang, marunong po siya sa Diyos. At saka sabi niya pa rin sa akin ngayon na pinagmumura niya ako at 10 ng mga kasama dito ay namumura din. That's because of that caller, tawag ni Anthony. Ang telepono pong ito ay ginagamit lamang para makapag-ugnayan sa mga tao nangangailangan ng tulong. Hindi po para sa walang kakwenta-kwenta na usapin. At saka ito naman po, hindi rin ako natatakot. Kung ako'y papatay niya direct mismo sa aking noo. At hindi na ako makakabawi. Dahil tamba ito. Diretso ka nakatingin Diretso ka lang. Kung ako papatay mo, diretso lang. Dahil ako ang taong walang kinatakutan. Matagal na ako natakot, pero I realized when I was on Dubai, doon ko nakita ang himala ng Panginoon. Sino ka niya para patayin mo ko? Paano siya makakakita? Bulag yun. Ayun na nga, hindi natin pag-usapan dito kung bulag siya o nakakita siya. Ang mahalaga dito, hindi ko siya nilalait. Kahit sang katutak na murang binigay niya sa akin. Sabi nga, it's more fun in the Philippines. Oh, it's more fun in the Philippines. Well, anyway, nasabi mo na rin kung si Anthony, dapat matuto ka rin. Yan. Kasi, pwede mo natin siya ipasok kasi gusto niya talaga magsasalita. Why not? Kasi pakiusapan natin siya. Kasi at least, isa yan sa magagamit ko, panlaban sa kanya. Oo, sige. Well, anyway, hindi niya alam. Anyway, ano ba natin? Nagbalikan na. Siguro makita natin mamaya, JR. Tingnan natin kung ano na yung nangyayari sa kakarasadahan natin. Baka gusto mong tawa ka na naman. Kalsada ang pinag-uusapan natin dito. Kasi yung karir ko, papatay niya. Okay, ready na ako sa lahat ng caller niya. Good publicity is good for me. Okay. So, sa kalsada, tingnan natin, traffic ba o hindi? Ngayon, dyan. Yan, tingnan natin. Marami na ang mga nagpupunta. Marami na po ang nagpupunta. Dyan. Siya ba yan? So, ito na, yung ating caller, no? Kamusta, Anthony? Sige, naka-air tayo. Mga kababayan, kumustahin naman natin ang bago dun sa hanapin muna natin dyan, yung mga nangyayari sa karsada ngayon. Tingnan natin, medyo traffic ba o ano. At sa kabilang linya naman, makakausap natin si Anthony. Anthony, kamusta ka? Kamusta nga? Ano nga okay mo? Kung ano yung nasabi ko sa iyo noon, pasensya ka na o kanina, ako humihingi na ako ng paumanhin sa iyo. Ayan, ang gusto lang niya na magsalita talaga sa ere. Ano ba i-report mo? Anthony, sige, go! Ang sa akin lang naman sana, wag naman tayo mag-away, Vicky. Anthony, ano ba to? Love notes ba to?
Anthony, sa totoo lang, sangkatutak mo nang ginawa mo sa akin. We have a lot of, naka-record ito, whatever conversation we have right now kanina, naka-recorded ito. At we have a police na talaga sa atin, nakantabay sa atin ng police. Hindi ko sana pwedeng gawin sa ito just because nakilala kita. Pero the way you do, the way you act on me, behind my back, you gonna kill me. You want to kill me in front na maraming tao. Ito, this is a nationwide, international, narinig tayo, Anthony, baka sa ginawa mo niyan, bigla akong sisikat. Pero wag mo naman akong tatakpan ng dyaryo, maaga pa, may anak pa ako. Well, anyway. Hindi kasi ako nakikinig din pa sa program, kaya hindi namin mahanap yung niyo sa internet. Okay. Siguro taasan mo yung internet mo, Dre. Kasi medyo kailangan mataas yung internet mo. Yan, Ustream tayo, Ustream. Okay? So, thank you very much, Anthony, for that. Makinig ka pa rin, ha? Sige, salamat. Okay. So, ayun nga, si Anthony yon. Yan. Yung medyo gusto lang din nagre-report yon, ganyan. Sigurin natin plus reporter. Reporter. Pwede naman. Kaya lang, incapacity ba siya? Diretsahan ako, partner. Okay, so kumustahin natin ang ating mga kalugaran. Medyo tingnan mo nga, ano ba yung pwede nating hanapin dyan? Yung karsada, ikaw muna, ito munang laging late naman ito kasi diba? So, kumusta ang bakasyon mo? Kasamang Robert? Alam mo, nakaraang mga araw ay hindi naman bakasyon. Hindi bakasyon sa'yo? Hindi. Bakit? Ano ba nangyari? Talagang kailangan na umikot pa rin dahil magmamanman ka pa rin sa mga nagbibiyahe, pabalik at papasok, palabas, papasok, ganyan. Ay, lahat ng pumapasok at lumalabas, kailangan matyagan mo. At ibang uri ang pagpasok at paglabas. Kasama na rin yon. Yan. Pagpasok ng swerte o paglabas ng swerte. Pagpasok ng impormasyon at paglabas ng impormasyon. Yun? Parang lalim naman nun. At saka yung ugnayan, ay ibig sabihin pagpasok ng pagmamahal o paglabas ng pagmamahal. Ganun din yun. Yun. At siguro kung mapapansin natin, karamihan, gusto natin sanang masabi, yung ginawa ng mga kababayan, lalo yung mga Kristiyano, nung mga panahon na bakasyon tayo, ay iba-ibang klase, di ba? Iba't ibang klase. Sa amin, kami ay, alam yung ginawa namin, ay nagpabasa. Nagpabasa. At sa ospital, medyo, na-ospital yung, husbandir ko. Talaga? Miyerkules, Huwebes. Nasa ospital na operahan. Kaya yung mga medyo matatanda na, medyo mag-ingat-ingat sa paglalakad, baka madapa. Alam mo, partner, alam mo talagang ipinitensya nga, sinusubukan ng Panginoon kung gaano katatagan pananampalataya mo sa Kanya. Yan, correct. At nagpapasalamat din naman tayo, hindi naman naging grabe. Amen. At hindi rin naman tayo malaking gastos. Yun ang kakabahan mo yung gastos, di ba? Alam mo, partner, di ba pinag-usapan natin yung parang Semana Santa? Alam, totoo pala ito. Kasi nung Huwebes Santo, first time, nakita ko, nagkakaroon ng prosesyon sa may Rizal. Kasi iba ang flow sa amin pag Rizal talaga nga parang probinsya. Nagpapaasa Binangonan. Nagpapaalam ako kung pwede akong, kasi paangayo, maglalaka ka, wala kang tsinelas, wala kang gagamitin Nagpapaalam ako kung pwede ako mag-tsinelas. Sumagot sila ng oo. Pero habang lumalawig ang panahon, ang daan namin, nakonsensya ako, partner. Hinubad mo? Hinubad ko. Nung hinubad ko, doon ko na-realize na alawak ng aming nilakbay. Pero wala akong naramdamang init na nagmumula sa baba. Kaya nga sabi ko, iba ang milagro ng Panginoon Oo. Ayan. At ako naman ito naman yung sa amin naman, itong nakaraan, alam nyo ba na nagsasalita na ako, Jaya? Talaga, ayun nyo naman ako kuhanan Okay, noong nakaraan, sabi ko na itong, anong tawag dito, itong pabasa namin, ang sabi nung kasi alas 3 nagsimula, dapat ang pabasa, kung alas 3 ka nagsimula, alas 3 din matatapos, kinabukasan, tama? Ito namang isang kapatid ko, sabi niya, kahit hindi na alas 3, sige, kung matapos, kung anong oras matapos, sige lang. Yun, parang gano'n, Alam mo, tapos kami alas 4. Sabi ko, yun, parang sa iyo. Natapos alas 4. Hindi siya nagmamadali, na 1 hour pa. Okay, so, si kasama Robert, saan naman nagpunta? Ngayon, nasa bahay lang ako at ako'y nanonood ng ating programa.
At nagre-research din ako dahil Yun. magkakaiba ang tradisyon ng Kristiyano noong nakaraang Holy Week. At Iba-iba. Yan ang yes, gusto pag-usapan oo. natin. Hindi lang pala sa Pilipinas yan. Siyempre, sa buong bansa yan, no? At among the so-called Christian community and families, meron din palang mga magse-celebrate pa lang ng Holy Week. Sa May 5 ang kanilang Pasko ng Pagkabuhay. May 5. May 5. Ano yan? Ay sa Jerusalem mismo, Holy Land. Okay. Ito palang nangyari sa atin, itong na-introduce ng Kastila, na ma-discover tayo ni Magellan. Ayan ako. Ay, kasama niya yung mga ikangay mga praile. Ay, yung pala ay bago na ikangay tradisyon. At iba dyan ikangay, bakit bago? Ay hindi na pala ito pinagpapatuloy ng mga Kastila o ng praile. Yung kinaugalian ng mga Kristiyano doon mismo sa Jerusalem, magkaiba pala. Magkaiba. Kaya pala, kasi may isang hindi caller ito, isang tagasunod natin from Italy. Kasi parang nagkaroon kami ng Facebook, calling, ano pa tawag dyan? Basta Skype. Sabi niya sa akin, ay sabi ko dito, holiday na, parang Wednesday, tapos yung iba, wala nang pasok, tapos Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Sabi niya, sa Italy ito ha, di ba, mas malapit-lapit doon, di ba? Sabi niya dito, Faye, hindi Holy Week. Oh. Ano? Kaya tama din yung sinasabi mo, magkakaiba din. Di ba, doon sa Italy, andun yung yung Rome, Mas malapit-lapit. mas malapit-lapit na sila. Center ng Roman Catholic. At ito namang majority sa Pilipinas ay member ng Roman Catholic. Kaya kasabay sila. Ngayon, meron kang ikamoy Pilipina na nasa Roma na hindi sumabay dun sa tradisyon o kalendaryo ng Holy Week ng Roman Catholic. Baka ibang ang religious group yan. Kasi nagtatrabaho siya doon sa Italy. So tinanong natin siya, sabi dito sa amin, hindi Holy Week, magtatrabaho nga ako mamaya. So ibig sabihin, iba-ibang nasyon, iba-ibang mga tawag dito, yung kalakaran, siguro. Gusto kong interesado ako dyan, May 5. Yes, May 5. At ito ay napakalalim ng aking saliksikin sa Google Wikipedia. Yeah. So, binuksan ko yung mga ikangay items related sa Holy Week. At dito sa bandang Jerusalem mismo, na kung saan nagsimula ang ating Panginoon Kristo, at doon siya ipinako, namatay at muling nabuhay, doon mismo pala, hindi itong March 31 ang resurrection o Easter. May 5 pa lang. Pero sa atin, nag-iiba yan. Hindi, minsan, nagiging April yan. Ang nangyari dyan, meron palang pinagtibay na tinatawag na decision ng First Ecumenical Council taong 325 AD. After Christ. Oo nga, after Christ, ng panahon ang Roman Emperor, si Constantino, anak ni Santa Elena na tinatawag natin, di ba? Na sila talaga ang nagmalasakit sa kapakanan ng mga Kristiyano at si Emperor Constantino ang nag-declare ng Christianity ang maging official religion of the Eastern Roman Empire. Eastern Roman Empire. So, ibig sabihin, ay kung kailan sila nagkaroon ng religious freedom, ibig sabihin bago pala sa panahon dumating ang panunungkulan ni Emperor Constantino, ang mga Kristiyano hindi recognize, pine-persecute. So for 300 years, ganyan ang buhay ng Kristiyano mula kay Jesus Christ, Apostoles, at yung mga iba't ibang Christian community. Sa bahay-bahay lang pala sila nagtitipon-tipon. At kung sila makikita, mahuli, ay pinapapatay pala yan ng mga pagan emperors. Ay, sa panahon ni Emperor Constantino, huwag nang i-persecute ang Kristiyano. Asset yan Kaya binigyan yan religious freedom ang Kristiyano. Ako nga kung titingnan natin, di ba, yung civil war dyan sa Mindanao, di ba, hanggang ngayon meron pa naman yan. Way back in 19 Forgotten, na yan yung pinagkatalo-talunan pa din, di ba?
either yung relihiyon, isa kasama yan sa nagkakaroon ng gusot, di ba? Okay, historically, kanina kay Mr. Noco, mga kanyang history, Saba, no? Oo. Sa atin naman magsaging naman tayo. Magka-sound. Ibig sabihin ay, nauna pala sa Pilipinas, bago dumating si Magellan, meron ng mga Islamic scholars. Oo. At sila nga yung 14th talagang, century. sila nga talaga yung 13th, 12th century. mas marami sila noon. Pero sa Jerusalem, ang nauna, mga Christian, Hudyo, pagdating sa Christianity, yan may mga churches. Panahon nga ni Emperor Constantino, na-recognize ng Christianity, yan official religion of the Eastern Roman Empire. Sa Pilipinas, dumating din dito ang mga Islamic scholars, yung mga tinatawag na nag-influence para establish ang Islam religion noong 12th, 13th century. At saka dumating si Magellan 16th century. 16 na. Ayun, so 1521? 1521 ay natural, ang kasama ni Magellan ay yung mga praile. Roman Catholic yan. Ayun. So, ang ating binabanggit ay noong dumating palang Kastila at mga kasama ang praile dito ay 1521, iba na pala ang kanilang tinuturo. Hindi na katulad ng sinimulan ng panahon ni Emperor Constantino ng Christianity ay may kanya-kanya ng tradisyon na ni-recognize. Kasi, siyempre, pag sinabing official religion of the Eastern Roman Empire, may religious freedom na kayo, siya naman Kristiyano. Yan yung may mga bumuo at nagtatag na mga churches. At meron na silang kalendaryo na sinusunod kung kailan isa-celebrate ang Pasko ng Pagkabuhay. Ayun. So, itong time ni Magellan, dito nagkaroon na ng pagbibinyag, di ba? Oo, pero ibig sabihin iba na rin yan doon sa original na tradition sa Jerusalem. Ano nga ba yung dati? Kung babalikan natin ang Jerusalem. Dati, siyempre, the Jewish Judaism ang kanilang official religion. At saka yung Roman Emperor ay hindi naman Jew. Mga pagan nga yan Pero nagkakaroon ng sabuatan. Kasi habol naman ng mga emperador ay para mapatatag ang kanyang imperyo at marami siyang mga malaking kapangyarihan, maraming kayamanan. So kung babalikan din natin, kasi di ba, si Vicky, Allow partner. Partner lang po, kung babalikan natin yung mapapanood natin, yung iba't ibang mga gera din noong unang panahon, ano? Tapos may kanya-kanya rin silang pinapaniwalaan. Kung matatandaan natin, ibang gera yung noon, di ba? Talaga namang harap-harapan. Yung pero klase. partner, yung palabas ng araw, mas maganda. Kaya lang binawasan ngayon kasi masyado nga realistic ang ginagawa. Kung makikita mo, mas nakakatakot. Buti ang ating sa pagpapalabas nila ay slight na lang. Kasi talagang ramdam nila doon. Pati yung huling pinalabas ngayon, yung sa talagang nagpapako sa krus, talagang mga dugo niya tumatalsik. Na lesser na yun kasi nga yung emotion ng tao, marami tayong mga kababayan dyan na inatake sa puso. Ako ay kinakabakabahan din ako. Kaya yung manonood ng ganyan. Kasi maganda sanang manood yan, pero yun nga nakakatakot pag may nakita ka ng mga pero partner, habang pinapanood mo yun, doon mo marirealize kung paano ang Panginoon natin nagbuwis ng buhay para lang may ligtas tayo during the time. Oo. Pero, kung babalikan natin yung unang panahon pa rin, ay talaga naman daw pala na ang mga sinasabi nilang mga makasalanan daw noon ay talagang pinapako sa krus. Di ba? Kasama Robert? May dumating na panahon na talaga mayroong political persecution at the same time religious persecution. Oo. Dito ng tsaa natin. Ang tsaa, amoy na amoy Thank you. Amoy na amoy, yan. At ito yung nagmula nung ikang ay nagkaroon nga ayon sa history, yung one church, one religion ng Kristiyano, nagkaroon ng internal na mga polarization tungkol sa doktrina. Kung sino ba si Jesus Christ sa kanila. Yun. May mga naniniwala, Jesus Christ lang ay tao.
May naniniwala si Jesus Christ ay Diyos. At may naniniwala na si Jesus Christ ay Diyos at tao. Yan, At meron naman naniniwala tatalunan si Kristo ba ay Diyos o tao. Yan. So maraming mga tanungan. Tama naman dapat magtanong din So ang yung isip mo. pagkakaiba ng pananampalataya ay dumating ang punto na naging emotional hanggang sa sila yung nagkaroon ng kapikunan, nagdedebate, nagkakaroon ng persecution, at minsan nga yung mga Kristiyano ay niusig yung naniniwala sa katotohanan, at yung iba naman na may sariling opinion, yun ang pinairal ng emperador, yun ang sinuportahan. Kaya nagkaroon nga ng clash ngayon yung strength ng church sa katotohanan at saka yung influence ng emperador doon sa mga ibang aral. Yan. Natural, ang emperador na pagano, hindi makikiisa yan sa paniniwala ng mga Kristiyano na nasa katotohanan. Sila'y pwedeng magamit ng mga Kristiyano na iba at hindi kaisa na nasa katotohanan. Yun ang sinuportahan ng pagan emperor. So, parang politika din? Yes. At hanggang ngayon naman, ang religion para bang magka-combine, no? Sa halimbawa, sa Roman Catholic, ang Pope ay parang diplomat yan. Siyang head of the Church of the Roman Catholic at siya pa rin ang head of the State of Vatican. Ibig sabihin, ang Vatican is a state recognized yan. As sabihin natin worldwide, at meron silang representation sa United Nations. Correct. At ang tanong ko lang ngayon, nung unang-unang panahon ay meron na ring mga, kasi 'di ba yung separation of church and the state, 'di ba? So nung ba may mga kapareho na rin sa atin na may mga politiko na rin nung unang mga panahon? Meron na rin. Nangyari yan, halimbawa doon sa setting na si Jesus Christ ay sinumbong ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo hindi naniniwala si Jesus Christ ay Son of God or Diyos. Tao rin siya, Tao lang, ordinaryong tao, kaya na masabi ni Kristo, pinahayag na siya anak ng Diyos. Ang paratang nito mga Hudyo nag-commit ka ng lapastangan ka, blasphemy, kasi tao ka lang, ba't masabing anak ka ng Diyos? Tsaka siguro meron din insecurity, di kaya? Yun na nga ang tinatawag natin na pag wala sa katotohanan, nagiging emotional, ay gumagamit na ng dahas. Pero kung sino man nasa katotohanan, iyan ay mapayapa. At yan ay mapagpasensya. At iyan ay ipagkakaloob ng ang kanyang buhay, maging kamatayan man na basta nasa kapayapaan at katotohanan siya. Alam ko, ang Islam at saka ang mga Kristiyano nagkakaroon din ng gera-gera, di ba? Nagpang-away din yung mga yan Sa history, ang tawag dyan ay may mga Crusaders. Ang Roman Catholic. May mga army na yung Pope noon Lilliputian Army. Maging yung mga Kristiyano sa eastern part, sa Asia, ang tawag sa kanila ay Byzantine Guards. Iyan naman ay gwardya ng Emperor, Byzantine Emperor. Subalit, ang Byzantine Emperor, ang kanya lamang tungkulin ay pangalagaan ang kapayapaan, kaunlaran ng mga mamamayan sa kanyang imperyo. Kasi lahat na may Kristiyano yan Okay. Kaya, at separate noon ang church and state. Ang church noon, ang kanilang layunin pang-spiritual at moral life ng mga tao at lalo higit ng mga pamunuan, mga emperador. Pero nung makita natin, babalikan lang natin na wala pa ata si Kristo o mga gano'n, di ba? Talagang awayan din ng mga bansa, no? Pagkubkob din ng mga bansa, palakasan din Simula pa naman, masking sa chosen people, the 12 tribes of Israel, ay nagmagkaroon pa rin ng iba't ibang tribo na nasa Biblia naman iyan, na sila may kanya-kanyang kaharian. So, yung ganyan tinatawag na conflicts of interest ay talagang nauwi sa madugong pakikidigma para lamang kanyang angkan ay magkaroon ng mas magandang kalagayan. To the extent na yung kanyang kapwa ay hindi niya sinasabing kapatid o maaring pagmalasakitan dahil
hindi siya napapasakop dito sa isang makapangyarihang ito. Kanya-kanya silang tagisan ng kapangyarihan at talino at kayamanan. So, ibig sabihin nito, ano pa rin wealth ang pinaglalabanan din dito, ano? At yung prinsipyo, ayon sa mga power. Resulta na lang yan ang tinatawag na kayabangan at tinatawag pagiging sakim. Yan ang tinatawag na realidad na dapat tugunin ng mga Kristiyano o halimbawa ng mga believers sa Diyos. Pero ngayon, ang tanong naman natin ngayon, bakit bigla na lang dumami naman iba't ibang mga sekta? No, isa pa rin yan, di ba? Ang dami na dati, ang alam lang natin, ang pagiging isang Katoliko, di ba? Iglesia, yun alam ko may iglesia din. Pero bakit ngayon, ang dami nang sumulpot? Bakit ito pinapayagan? Okay, sa pamahalaan natin kasi meron tayong religious freedom. Okay. Batay sa Constitution ay malaya ka magpahayag ng pananampalataya. Okay, isa yun. Basic right yun. Malaya ka maglakbay. O malaya ka magpahayag ng opinion. Kaya ang dami rin sa media, magkakaiba, no? Muntik na yung isa. Diba? Yung sa cybercrime. Medyo muntik-muntikan pa yun, no? Diba? So, sa gayon, ang realidad nakita ko lahat yan malaya lang expression. Ang masama niyan, hindi makontrol ng ibang mga religious leaders ang kanilang emotion. Nagiging violent, nagiging pikong, at ngay dinedegrade ang kanyang kapwa. Ang natatandaan ko rin, yung Protestant, matatandaan natin, pasok natin sa eksena, di ba? Ito yata yung kauna-unahan din na parang nag-separate di ba? Yan yung nag-separate sa Roman Catholic na according to history, 1517. 1517. So yan. Di ba dumating dito ang si Magellan kasama mga Roman Catholic na praile, 1521? 1517 pa lang sa Germany ay mga pare ay nagpo-protesta na sa Roman Catholic Pope. Okay. So nang dumating nga si Magellan dito, halos meron ng tinatawag na presupposition na iba na talaga yung na-introduce ng mga praile ng Roman Catholic sa mga katutubo nating mga magulang. Kasi 1517, di ba? Oo. Nagkaroon ng Protestantism. Sa Germany, talamak ang away na yan. Samantalang pumunta rito, nakarating si Magellan sa Philippines 1521, hindi pinasabi na may mga away na at may mga Protestante na. Nakarating ang Protestant dito halos mga 18th century lang. At saka malakas din yung power nila, malakas din. Kaya yun, tapos yan, nag-iba-iba na uli. Mula sa pagiging Protestant, dumami rin. Dumami din yun, no? Meron pang isa. May nahumiwalay sa Roman Catholic noong taong 1870. Nagkaroon pa ng Old Catholic Church. Noong 1870 kasi, yan ang tinatawag na First Vatican Council. History yan, ano? Kasi masyado ako mausisa. First Vatican Council noong 1870 na doon inaiproklama na ang Pope ang maging head of the church and head of the state. Isa yan. And the Pope is infallible. Hindi nagkakamali sa kanyang aral tungkol sa pananampalataya at morals. Infallible. Siya alter Christus, vicar of Christ. Parang siya ng Diyos. Okay. May mga obispo na hindi umayon sa ganitong dogma na ang Pope daw ay infallible. Hindi sila niwala. Ang tawag diyan, mga 300 yan na bishop na hindi pumirma doon sa dogma ng papal infallibility. Sila ay tinatawag na Old Catholic Church. Meron pa so, yung Diyos hindi lang Ama. Protestant, hindi lang Old Catholic sa Pilipinas ng Revolution, paring Pilipino nanguna para maging independyente siyang Katoliko. Independent Catholic Church, ang tawag diyan Aglipayan. Ayun, Lutheran naman.
ay yan din May ay iba pa. sa bahagi ng Protestantism, si Martin Luther ang nanguna sa pagprotesta. Aside So, from yung yung Hindi, Protestant. 1517 yan Protestant is a generic name sa lahat ng mga nagpoprotesta sa Roman Catholic. Okay, Okay. generic. So, with that, teka lamang muna. Tumingin muna tayo naman kay Miss Vicky dito sa mga kanyang mga current events. Tingnan nga natin. Alam mo na mas maganda to, napahiya sa inuman, naglaso, nagbigti. Timing na timing, di ba? Sa General Natividad, Nueva Ecija, isang 47 anyos na lalaki ang nagpatiwakal sa makaraang uminom ng pesticide at nagbigti dahil sa kahihiyang inabot nang sunduin lamang siya ng kanyang kinakasama sa gitna ng inuman ng kanilang mga kaibigan sa Barangay Platero sa General Natividad, Nueva Ecija. Bandang alas 9 ng gabi na matagpuang wala ng buhay si Alex Gonzales sa loob ng kanyang bahay sa Sitio Pugon, Barangay Platero. Mga partners, simple lang ang nilalagay dito sa nakasaad. Ganun na lang ba ang buhay para, kasi pinag-uusapan nyo yung may kinalaman, Si Lord nga, binigay nga ang buhay, pero siya mismo, Kinitil just naman because niya. of kahihiyan. Yun. Alam mo ako, sasabihin ko dun sa pag-aaral, medyo may konti na talaga siyang problema sa pag-iisip. Maybe, oo, Yun, kasi diba? hindi niya nakayanan, Pero ang lesson dito dapat, kung hindi mo kaya uminom, huwag ka uminom. Ano lang yun? Hindi. Saka yung may mga bahay naman, sa labing aral dito sa mga mag-asawa, kung alam nyo ang asawa nyo ay talaga may hobby naman na umiinom, hayaan nyo na muna at huwag nyo bibigyan ng kahihiyan. Kasi tayo, may bahay tayo, hanggang bahay lang nga, kaya hanggang bahay, doon natin asikasuhin ang ating asawa. Aba, buti pa sila may asawa. hindi, Diba? alam mo. Ba't nagpaparinig ka yata? Ay, bakit? Okay. Dinatama ba ito si Sir? Wala, nangasawa rin si Sir. Well, anyway, mga lesson dyan. Pero, Diba? yun nga, sinasabi nga natin, ang babae naman ay dapat ay pareho yan. Ikaw naman, Big. Give and Pareho take, dapat, give and take. oo. Hindi kasi minsan may nakikita din ako talaga naman sumusunod pa. Ano pa yung mga balita mo Meron dyan? pa rin kakaibang balita din naman ito, Mindanao, brownout na naman, patuloy supply sa kuryente ngayong 2015 pa sapat daw. Aabutin na sa 2015 ang bagong tuloy ang maging sapat at stable ang supply ng kuryente sa Mindanao ayon sa Department of Energy. Ito ay inihayag ng Energy Secretary Jericho Petilla. Kinukumpira nga magkakaroon na rin ng brownout sa Mindanao dahil sa kakulangan ng produksyon sa kuryente. Ano naman ang masasabi niyo dyan? Alam niyo ba nung nasa Mindanao ako, totoo talaga yan. Minsan na 8 hours ages ko, parang ang hirap-hirap talaga. Kaya siguro yung lugar pa rin, napakaganda pa naman dyan sa Mindanao, di ba? Kaya lang ang problema mo, ang ilaw. Yun. Kaya parang hindi maganda, hindi stable ang income dyan. Nagpakalat naman ng May sasabihin meron ka. natin. Sige, sir. Go ahead. Sir. Ay, kasi sa Mindanao naman actually, mabilis ang development. Maganda dyan mabilis din ang pagdami ng mga tao. Pero napakabagal ang pagtugon pagdating sa mga facilities ng kuryente. Kaya habang ginagawa isang hydro o dili kaya yung supply ng electricity, dumadami naman ang tao. Kasi laging kakwan ito kaalinsabay ng development, yung population, yung tinatawag na demography. Yan, ekonomiya dyan law of supply and demand. Ngayon, may problema pa rin yan dahil sa tinatawag na peace situation. Okay, kasama na rin dyan, ano pa yung priorities ng ating pamahalaan pagdating sa development and supply ng kuryente. Oo. At alam mo, napakaganda dyan sa Mindanao. Kung titingnan mo talaga at kung i-develop talaga yan, napakaganda ng lugar na yan. Lahat naman sa bansang Pilipinas, napakaganda. Maganda talaga, oo nga. Minsan nga, may isang NGO na talagang nilinis nila ang estero dito sa Maynila. Diyan, sa Paco. Oo. Diba, ganda yan, Pero sabi nila, maganda rin hong pasyalan yan. Sabi ko, diyan ka nagkamali. Pinaganda yan, dati na maganda yan, pero naging marumi at talamak ang kaguluhan dahil sa tao. Ngayon, kinordono niyan para inyo maayos. Na maayos na, bubuksan ulit para sa public. Ay di babalik na naman dyan ang kaguluhan at basura. So, sino po ang nagdudulot ng ganitong uri ng mga
kaguluhan. Tao rin. Tao rin. Kaya ito, tingnan mo naman sa South Korea. Tingnan natin, pakinggan natin ang nangyayari ngayon dyan sa South Korea. Okay. Saan ba yun? Ito. Okay. Alam mo, tinitiyak ng department. Sa totoo lang, partner. Kasi tinitiyak ko itong era pants nahihirapan tapatan. Ay, sana babasahin ko, partner. Kaya lang, ito ang gusto mo Ito ang gusto mo. Tiniyak ng Department of Foreign Affairs na DFA na makakaasa ng contingency plan sa Embahada ng Pilipinas of Seoul of Korea at asahang agad na lilikas ang mga Pilipino noon kapag lumala na ang sitwasyon matapos ideklarang state of war ang Pyongyang, North Korean nitong Sabado. Ayon sa DFA, patuloy nakikipag-ugnayan sa embahada ang mga leader ng Filipino community South Korea upang maipabatid ang planong paglikas ng mga kababayan kapag sumiklab ang tensyon. Yan. So, kasama Robert, medyo kahapon natin, nung Sabado ito ng gabi. So, marami ang Pilipino rin dyan sa South Korea, no? So, nakakalungkot, sabi nga natin wala na sanang wala na sanang gera na mangyayari. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Kasi nag-stay ako dyan mga 1 year sa Korea, South Korea, Seoul, Korea. Napasyalan ko yung tinatawag na iba't ibang city riyan. At saka mga tao, very hospitable. Mga bata, very respected. Oo, alam mo ba, kakaiba. Lagi yung mga bata, mga graders, pag nasa lubong ka, yuyuko yan. Yung sayo niya, ang cute. Kasi malamig dyan no? Pero sa kabila ng malamig, ang mga tao talaga masipag. Oo. Disiplinado. Wala ako nakita dyan na maaksidente. Totoo yan. At saka respetado talaga nila yung mga... Walang mga lasing sa kalye. Respetado nila yung... Para nagpaparinig ka na uso dito sa atin. Respetado kasi sa kanila yung mga batas-batas. Talaga nire-respeto yan. Disiplinado. Ang tanong ko lang, partner, bakit pag ang mga kapwa natin Pilipino, pag nandun sa ibang bansa, talagang yung batas nila pinapatupad. Bakit pag nandito ang foreigner, mga foreigners dito sa ating bayan, sa Pilipinas, parang ang hirap gumawa sila ng batas. Totoo yan. Alam mo, nagtataka ako sa totoo lang. No comment? Parang bigla akong nawala Hindi, sa totoo lang, di ba? Imagine, pag Pilipino natin, papatayin na. Ganon ka, pero pag sila dito, papauwi pa natin, bibigyan pa natin ng pagkakataon. Okay, sinapakinggan muna natin to para sa ating lahat ito. Not by the gun, nor the sword, but by the wisdom of the word. Dakilang may likha na mapagkalinga at mapangunawa. Naway mangyari nawa ang kagustuhan nyo dito sa lupa. Bigyan nyo po kami at sila ng sapat sa pangangailangan pang-araw-araw at sa kabila ng pagkakaiba ay magkarinigan, makipagdiwang at makiulayaw. Iadya nyo kami sa pagmamataas, pagmamayabang at pagmamatigas at mundo'y iligtas mula sa sapilitan at dahas at sa kalupitan ng yaman at lakas. Samahan niyo po kaming mangarap at gumawa ng mga pamayanang masagana at mapayapa. Sa buhay at kabuhayan, kasarian at paniniwala. Siya nawa, siya nawa, siya nawa at siya nawa. Stop the war, stop the war.